Yan. Una po, nalulugod ng Diyos sa may pusong mapagpakumbaba at nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Nakakalugod sa Panginoon. Sabi po sa awit 51 verse 17, ang handog ko sa iyo, O Diyos, ay isang pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. O Diyos, ito ang handog na hindi mo matatanggihan. So, malinaw naman po sa sinabi nito, kung tayo po ay marunong magpakumbaba sa kabila ng ating nararating, gaano man ito pa tayo, andun pa rin yung kababaan sa ating puso. At sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, tayo ay hindi nagmamataas o nagmamatigas at hinihingi pa rin natin ang kapatawaran sa ating Diyos. Tapos po tayo humingi ng pagsisisi sa Kanya. Yeah. Kaya, yun po isang paraan para tayo ay palugdan ng Diyos. Pangalawa po, nalulugod ng Diyos sa taong ginagampanan ng Kanyang calling. Sabi po sa mga ngaral, 12 verse 30, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Hindi ito ang tungkol. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Bawat tao ay may calling. Hindi lang natin alam kung kailan. Mapalad tayo ngayon, tayo ay nakakilala. Pero, isang pagpapakita natin ng tayo ay tagasunod ng Panginoon ay yung ginagampanan natin yung ating tungkulin bilang isang lingkod niya. Yung hindi lang tayo na nandito ngayon, pati yung iba na naaanyayahan natin. Ibig sabihin, nagagampanan pa rin natin yung ating calling na makapakinig ang iba, hindi lang tayo. Yan. Nakakalugod ito sa kanina ng Panginoon. At ang ikatlo po, nalulugod ng Diyos, patuloy kang sumasampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Yan. Sabi po sa Herbio 10:38, ang taong matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pananampalataya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya palulugdan. So, habang tayo ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, nandiyan yung kahinaan natin, nangihina tayo sa mga lalo sa mga pagsubok. Pero huwag natin nalilimutan na malaki yung Diyos natin na handa kumagakay sa atin. Ang kailangan lang ng Panginoon sa atin ay yung ating pananampalataya, yung pagtitiwala. Yan. Na yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Yung tayo ay nagtitiwala sa Kanya at upang lumago yung ating pananampalataya. Na hindi tayo nagdadalawang isip na kahit ano pang pagsubok yung dumarating sa atin. Natural lang naman tayo ay dati ng mabibigat na pagsubok. Bilang mananampalataya, dito nasusukat kung gaano ba talaga tayo mananampalataya at tagasunod ng Panginoon Diyos. Yun po, sana po ay may napulot po tayong aral.